Ugaliing pakinggan ang numero unong programang Bakbakan sa Super Radio. Tutukan ang mga makatotohanang balita, issue at impormasyon at tuklasin ang iba't ibang kaalaman para pagyamanin ang inyong kaisipan. Bakbakan sa Super Radio. All in one. Balita, issue at kaalaman. Alas 10 hanggang alas 11:30 tuwing umaga, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Super Lily May U. Magandang umaga mga ka-Super Radio, maulan na umaga! Narito na naman po tayo mga ka-Super Radio, sama na naman po tayo hanggang alas 11:30 ng umaga. Magandang umaga sa lahat-lahat ng mga nakikinig dyan. Mamaya pag-usapan natin kung anong kaso ang pwede mong isampa sa mga chismoso at chismosa. Sa lahat-lahat ng mga nakikinig, good morning, good morning! Napansin nyo mga ka-Super Radio, habang tumatanda tayo, marami sa atin walang ipon. 'Di ba? Walang ipon, walang pera. Napansin nyo? 95% alam nyo ba mga ka-Super Radio, 95% ng mga Pilipino tumatanda na mamatay ng walang ipon, walang pera. Magandang umaga sa Lakay Angelita Navilla Cadiena. Maulang umaga, keep safe everyone and God bless. Kay Lia Lynn Haranilla, good morning. Yan mga ka-Super Radio, no? Marami sa mga Pinoy tumatanda, no? Namamatay pero walang ipon, walang pera, no? Kahinaan at kakulangan, bakbakan mo. Mga kapag ka nasa retirement age ka na, alam nyo ba halos 70%, no? 60, in between 60 to 70% ng mga Pilipinong tumatanda walang ipon, no? Come on! Yung iba nga hindi na umaabot sa ganyang edad, no? Kasi marami na sa panahon ngayon, bata pa, may mga nagkasakit na sa kidney, bata pa nai-stroke na, bata pa parang hindi na umaabot sa kanyang age, no? Ang average lifespan natin nasa 65 to 70 years old, no? Pero sa totoo lang, mga ka-Super Radio, 5% lang ang umaabot sa point na may time at may financial freedom. Nakakalungkot, 'di ba? Karamihan pag tumatanda, pansinin niyo, na problema, no? Hindi alam kung saan tatakbo, hihingi ba ng tulong sa anak, hihingi ba ng tulong sa kamag-anak, kasi pag tumatanda, wala ng pera, no? Kayo, may kilala ba kayo na tumanda na lang, nakapagtrabaho naman noon, pero pag tumanda, wala ng kapera-pera? Wala ng panggastos sa sarili kahit sa pagkain man lamang. Wala. Maraming ganyan, no?
Mayroon ba kayong mga kilala na ganyang nangyayari? Kumbaga, nag-retire na pero wala talagang naipon. Bakit kaya hindi nakapag-ipon? Eh, karamihan ang isasagot sa atin, bakit walang naipon ikaw? Ang sasagot sa iyo, kasi ang daming korupsyon eh. Mga ganon, 'di ba? O di kaya isasagot sa iyo dahil sa mga politika eh. O di kaya isisi sa gobyerno, yung sistema ng gobyerno, sistema ng bansa hindi maganda. Ganyan palagi ang isasagot. Pero totoo naman, kasama yan sa mga dahilan. Pero alam nyo ba mga ka-Super Radio, may mga dahilan madalas no na nangyayari. Una, kasi marami sa atin kapag may kinikita pa, walang disiplina sa pera. Oh. May kilala ba kayong ganyan? Oo. Nung maliit pa ang sweldo, hirap na hirap. Utang dito, utang doon, no? Dumarating yung mga bills dito, bills doon. Ngayon, umangat-angat ang buhay. O, tumaas-taas ang kita. O kung sa trabaho na promote, tumaas ang sweldo. Pero bakit hirap pa rin? Ganun pa rin. Utang pa rin dito, utang pa rin doon. Bakit? Kasi ganito yon, nung tumaas ang sweldo, tumaas din ang gastos. Parang buffet ba? Pag maliit ang plato, konti lang ang kukunin. Pag malaki ang plato, pupunuin pa rin. Kumbaga, walang disiplina, no? Pag maliit ang sweldo, uubusin. Pag malaki ang sweldo, uubusin pa rin. Kaya walang nangyayari sa ipon. Walang nangyayari sa buhay. Nawalan ng pera pag tumatanda. Kasi, pansinin nyo, pag maliit ang sweldo at daming problema, sasabihin natin, pag ma-promote lang ako, di kaya madagdagan lang sweldo ko, medyo okay na sana. Kaso, pag nadagdagan naman ang sweldo, ubusin pa rin, no? Walang nangyayari, no? Yun ang unang dahilan, no? Maliit man o malaki ang sweldo, inuubos, no? Pangalawa, no? Isa sa mga dahilan, wala kasing ibang source of income. Walang sideline. Maliit lang ang sweldo, tapos isa lang ang pinagkukunan ng pera, o pag nawala ng trabaho, nawala din ng kita. 'Di ba? Kaya yung iba, kahit may full-time job, no, nagsisingit ng online, katulad ng mga business, sideline, service, no, content. Nalala ko lang, nung college ako, syempre kahit paano, nag-aaral ka. No? Mula high school, ito real talk. Mula high school ako pala. Syempre may allowance ka galing sa parents mo kasi panggastos mo. Pero minsan may thinking tayo na nahiya ka sa magulang mo maghingi, lalo na kung panglakwatsa mo, 'di ba? Nahiya ka minsan sa magulang mo maghingi kung pambili ng achichila mo, 'di ba? Yung mga pampaganda natin kasi syempre teenager tayo, 'di ba? So, para hindi ako manghingi, ang ginawa ko, high school pa lang ako, nag-apply ako sa radio station. Para hindi masayang yung oras ko. Kunyari, Lunes hanggang Biyernes, may klase ako. So, Saturday, kailangan meron akong source of income. Or after classes, kailangan meron akong source of income para hindi na ako manghingi sa magulang ko. Para makatipid, para may pera, no? Hindi naman mayaman, pero kahit paano may income ka. Kasi kailangan mo maghanap ng sideline. So nag-aaral ako sa araw, ginagawa ko, nagdadramatista ako pagkatapos ng klase. Oo. Pasok ako sa radio station, apply ako, naging dramatista ako, part-time
dramatista, yung naririnig nyo noon ng mga drama-drama, isa na ako doon. O, 'di ba? Tapos pag sa umaga nag-aaral, sa gabi, sa hapon nagdadramatista. Pag Sabado, buong araw akong nagdadramatista. O at the end, pag 15 katapusan, may natatanggap ako. O di hindi na ako nanghihingi. Ganyan din yan. Kapag ikaw ay nagtatrabaho na, that time, bata pa ako ha, pag yan, tapos nung dumating na kami sa college, may mga classmates ako na ang ginagawa namin, no, kahit nag-aaral kami, meron kaming grupo na yung mga sasakyan nila, nilalagyan namin ng mga gulay, isda, oo. Pag wala kaming klase, laman ng likod ng sasakyan, gulay, isda, kung ano malako, buksan lang yung sasakyan. O, bili kayo dito, bili kayo dito. May income ka. Pagkatapos mo, syempre, magbihis ka muna para at least may income ka. O, kasi kung sinasanay natin ang sarili natin na inaasa sa iba, wala ka talaga. Minsan nagasabi tayo na buti ka pa kasi nakapag-aral ka ng maayos. Buti ka pa kasi maganda ang trabaho mo. Pero alam nyo, nasa atin din eh. Bata pa tayo, dapat matuto tayo. Huwag natin irason yung kahirapan. No? Kailangan gumawa tayo ng way. Yan ang kahinaan natin eh. Hirap lang kasi kami kaya hindi ako nakapag-aral. Hirap lang kami kaya hindi ako nakapagtapos. Hindi yon. Paano ka madumiskarte para makahanap ka ng source of income? Nare-recall ko noon, tandang-tanda ko pa, unang sweldo ko nung magdramatista ako isang script sa drama, nalala ko 2:00 ng hapon, dabu-dabu na drama, isa ako sa mga dramatista. Ang isang script na mag-iinarte ako magdrama sa radyo, nalala ko noon 1 peso. So kailangan marami kang script na sa radyo, marami kang ma-record ng drama mo para hindi lang 1 peso kita mo bawat o pagka end of the month, meron na akong baon. Hindi ako naghihingi. Dumating sa point na hindi na ako humihingi. Hindi na ako umasa sa magulang ko. Kasi nga, nakakatulong pa yon sa kanila. Kaya, wag natin idahilan. Marami sa kabataan ngayon, hindi ako nag-aaral kasi mahirap lang kami, si nanay, si tatay. O responsibilidad ng magulang. Pero tayo mismo na mga anak, matuto tayong dumiskarte sa legal na paraan. Kahit nung pag-college namin, bata pa kami, nagtitinda na kami. Kung ano-anong tinitinda, sasakyan ng classmate namin, lagyan namin ng gulay yan. Ang laman, talong, pechay, ganon. Buksan mo lang yan sa talabas ng university, may baon kayo, may kayo dyan. Gusto nyo magbili ng meron kami dito. At least yung tubo nyo, kinita na ninyo, 'di ba? Ganun 'yun. Kaya kinakailangan natin matuto magdiskarte. No? Hindi para yumaman, kundi para meron tayong mahuhugot pagkailangan natin. No? Para hindi iisa lang ang inaasahan. Kung ayaw mong tumanda na walang ipon, walang pera, kailangan 2 bagay lang talaga ang kailangan mong ayusin. Tayo kasi marami sa atin, kapag walang pera, ang iniisip na lang, paano mangutang. Pag hindi mapahiram, sasama ang loob. Pero kung nadisiplina natin, yung kahinaan natin na yan, sana hindi mo dadanasin yan. Importante ang disiplina sa paghawak ng pera. Importante ang matutong maghanap ng dagdag na source of income. Kung hindi mo aayusin, paano mo pa maayos? Karapatan mo, alamin mo, mula sa bakbakan.
Okay, mga ka-Super Radio, kay Inday Cañete Dolor. Good morning, Ma'am May. Nanonood kami ng nanay ko sa FB. Kag nagapamati sa radio. God bless. Oy, salamat Inday Cañete Dolor. Kay Adela Lastimuso Kanupen, good morning po. Super May sa makaulimlim na umaga, watching from Barangay Mauyon. Thanks po. Kay Vilma Moreno, good morning po Ate May. Si Vilma Moreno po ito dito nagtatrabaho kay Ate Sally Garibay sa Bangkaw-Bangkaw. Pabati naman po sa mga taga, ano to? Pabati naman po sa mga taga-Gawid, ang Rosauro family, Rosialda family at kay Sansina Abilio, Elmer Abilio, Raydan Moreno, Jumong Moreno, Junjun Moreno. Salamat po Ate May, kami po ay walang sawang nakikinig sa inyong malakwakang programa. God bless po, wait ko po ako sa inyo sa Ate May na pumunta dito sa kantin ni Ate Sally. Lulusot lang ako. Kay Jam, salamat. Kay Jams Tabe, magandang umaga. Maring Sally Garibay, good morning. At kay Vilma Moreno, good morning. Kay Inday Cañete Dolar, magandang umaga. Kay Adela Lastimuso Canopin, good morning. At sabi niya, good morning Super May sa makulimlim na umaga. Watching from Barangay Mauyon. Ito naman si Inday Cañete, nanonood sila ng nanay niya ng FB kag nagapamati sa radyo. Oy, kay Sir Elizer Villa. Sir, good morning sa iyo. Malapit-lapit na sir, ilang araw na lang. Kay Gina Crisostomo, good morning po sa inyo. Mga ka-Super Radio. No, mga ka-Super Radio, tuloy-tuloy po tayo. May mga batas, alam nyo bang may batas na pwede kayong magsampa sa mga chismoso at chismosa na walang ginawa kundi manira ng buhay ng ibang tao, magkalat ng mga maling impormasyon. Karapatan mo, alamin mo. Chismis, mga gawa-gawang kwento para siraan ang pagkatao ng isang tao dahil sa inggit, galit o walang dahilan. Masama yan, di ba? Hindi yan hobby na pinapayagan ng batas. Pwede mo yang kasuhan, no? Criminal, civil, administrative cases ang pwedeng isampa. O, tandaan nyo, mga chismoso at chismosa, pwede kayong kasuhan ng criminal, civil, at administrative case. Pwedeng isampa sa mga chismoso at chismosa, no? Ngayon, una, nachichismis ka ba sa isang group chat? O di kaya forum o Facebook group, kunyari sa cellphone, 'di ba? O sa mga group chat o sa Facebook groups, aba alam niyo bang pwede mong kasuhan ng criminal case na cyber libel under RA 10175 na may pwede siyang makulong ng 6 na buwan at isang araw hanggang 6 na taon, no, na pagkabilanggo. Ang tawag diyan presyon correctional in its minimum and medium period. O, de pag napatunayan na chinismis mo kunyari si Kristututo o si Kristituta, no, na chismis mo sa pamamagitan ng ng mga kahit sa Facebook group o kahit sa mga group chat, no? Pwede kang kasuhan na cyber libel 10175, no? Na pwedeng makulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon. Pangalawa, ang chismis ay na verbal. Kunyari, sinabi lang o salita na kinakalat sa mga kakilala. Halimbawa,
chinismis mo, tapos kinalat sa kabila, nalipat, nalipat, nalipat. Ang tawag dyan sa kaso, slander. Oo, slander. No? O anumang sinungaling. Kunyari, gawa-gawa siya ng chismis. No? Nilipat sa kabila, nilipat sa kabila. Tawag dyan, slander o sinungaling. Walang katotohanan na paninira, no? Na ipinahayag mula sa salita o kilos na nakakasira sa isang reputasyon, sa isang karakter ng isang tao. Alam niyo ba yung ganito, pinaparusahan ng kulong at isang krimen ito sa ilalim ng Article 358 ng Revised Penal Code. Ang penalty dyan, pwedeng makulong hanggang 6 na taon. Presyon correctional in its minimum and medium period, no? Ang chismis, pangatlo, kapag ang chismis ay laban sa isang minor de edad, no? Yan ay child abuse o violation yan ng Section 10 ng Republic Act number 7610, ha? Known as Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act or Anti-Child Abuse Act. Yung kaparusahan sa child abuse, kalimitan, makukulong ka ng 12 taon. Matagal-tagal din yun, ha? Dahil lang sa kachichismis mo. No? Tapos underage ang naichismis mo, pwedeng makulong ikaw ng 12 years, ha? Karapatan mo, alamin mo mula sa bakbakan. Yung mga inggitero dyan, oo, tapos sinisiraan ang dangal at reputasyon ng iba. Halimbawa, para lang makita, may mga ganyan lalo na sa laglagan effect. Oo, para lang masira ang reputasyon, yung dangal. Alam niyo bang nasa Article 364 yan ng Revised Penal Code of the Philippines, no? Ang nagsasabi ng krimen and ang intriguing against honor. Yung penalty niyan, arresto minor. 1 araw hanggang 30 days na pagkabilanggo o di kaya penalty na hindi susobra sa 200 pesos, no? Kapag nangintriga ka, no? Para sa principal mo na dahilan para masira ang honor at reputasyon ng isang tao. Panglima, yung chismis, no, na pinagbibintangan ka na gumawa ng isang krimen. Halimbawa, pinagbintangan ka na nagnakaw na hindi mo naman ginawa. Alam niyo ba, ayon sa Revised Penal Code, Article 363, o incriminating innocent person, ang sino mang tao, no, na direktang pinagbintangan o isinama ang isang inosenteng tao sa paggawa ng isang krimen, ito ay may parusang pagkakulong na aresto minor o 1 day to 30 days. Kaya huwag kayong mangbintang kung hindi nyo na rin lang alam ang katotohanan. Alam nyo ba, ang chismis pwede rin na maging kaso bilang civil case at humingi ng danyos o damage dahil na sa Article 26 ng New Civil Code on Human Relation na nagsasabi na ang lahat ng tao dapat irespeto ang dignidad, ang personalidad, ang privacy o pagsasarili at kapanatagan ng pag-iisip o peace of mind ng kanyang kapitbahay at ng ibang tao, no?
Yung mga sumusunod at katulad na gawain na hindi matatawag na krimen pero pwedeng panggalingan ng karapatan upang magsampa ng kaso tapos pagbayarin ng danyos at iba pang pagbabawal, no? Ay katulad ng pagsilip o prying sa privacy ng katabing bahay o tirahan, pwede kang kasuhan yan. Yung pakikialam o pagdisturbo sa mga pribadong buhay ng buhay ng may buhay, pwede kang kasuhan yon. Yung pang-iintriga para layuan ang isang tao ng kanyang kaibigan, yan ay pwede ka ring kasuhan. Yung pangbubuisit o panghamak o pang-aalipusta ng isang tao dahil sa kanyang pananampalataya o di kaya estado sa buhay o di kaya lugar ng kapanganakan o di kaya physical defect or iba pang personal na kondisyon, pwede kang kakasuhan yan. Kaya mga ka-Super Radio ha, mag-ingat-ingat, baka mamaya akala nyo wala lang, pero pwede kayong kasuhan, no? Mahirap yung may record, mahirap yung makakasuhan ka. Kaya chismosa ba o chismoso yung kakilala mo? Kalimitan yung mga ganyan nangyayari sa mga kumpanya. Ha? Bawal ang chismis, bawal ang pang-iintriga, lalo na ito ay kontra sa honor ng kasamahan sa trabaho. Pwedeng bumagsak sa serious misconduct o di kaya willful disobedience by the employee of the lawful orders of his employer. No, o di kaya representative ng connection sa trabaho sa ilalim ng Article 282 ng Labor Code at kasuhan ng kasong administratibo. Kaya mga ka-Super Radio, ingat, huwag basta-basta manira, huwag basta-basta magchismis, huwag basta-basta manggawa ng hindi totoong panghuhusga. No? Kay Maring Melds Cruzat, magandang umaga sa'yo. Karapatan mo, alamin mo, mula sa bakbakan. Si Super Lili May Uy, sa bakbakan sa Super Radio. Bakbakan sa Super Radio. Oy mga ka-Super Radio, kay Mel Dangan, good morning. Kay Salvacion Revillas Tabang, morning Ma'am May. Bati ko lang aking mga anak na sina Joy, Dindo, Donna, Ami, Daniel, sa aking mga apo na sina Darren Yuhan, especially kay Isaiah Dominic Revillas Tabang ng 324 Queen Bee, Irma. Ingat palagi sa trabaho mo at laging manalig kay Lord. Salamat! Oy mga ka-Super Radio, tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita. Bakbak Balita. Puntahan muna natin Super June Visor Bantaculo. Ano bang petsa ngayon? Ngayon ay 9. Gobernador Ami Alvarez nangakong agad ibibigay ang insentibo ng mga atletang makakuha ng medalya. Super June Visor Bantaculo. Pasok. Pinagako ni Governor Ami Alvarez sa mga atletang kalahok sa palarong palalawigan 2026 sa bayan ng Nara na hindi na maantal ang pagbibigay ng mga insentibo sa mga makakakuha ng medalya sa naturang kompetisyon. Ayon kay Governor Alvarez, bago pa man makakauwi ang mga atleta ay ibibigay na sa kanila ang kanilang mga insentibo na pinagsikapan sa pamagitan ng pagkamit ng medalya.
Batay sa ordinansa ng pamalang palalawigan, bawat mananalo na makakakuha ng ginto ay makakatanggap ng 3,000 piso. 2,000 naman para sa makakuha ng silver medals at 1,000 naman para sa makakuha ng bronze medal. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. So ibig sabihin pag nanalo sila, pagkaano, bigay agad. Yes, Superman, hindi na katulad ng mga nagdaang araw na halos inabot pa ng taon, buwan bago nila natatanggap yung kanilang incentive. Pero ngayon, ayon kay Gov. Ami, bibigyan na kagad sa kanila bago pa man makauwi sa kanilang munisipyo, Superman. Okay. Ano pala yung may iba tayo? Ano pala yung mga pasok sa paaralan sa Brooks Point at Nara at Sopronio Española? Yes, Superman, suspendido nga ngayong araw ang klase sa mga pampubliko at mga pribadong paaralan sa lahat ng antas sa bayan ng Nara at Sopronio Española, habang hanggang grade 12 naman ang walang pasok sa bayan ng Brooks Point ngayong araw ng Lunes. Batay yan sa inilabas na anunsyo ng mga nabanggit ng LGU, ito dahil sa patuloy ang malakas na ulan na nararanasan sa nabanggit ng mga munisipyo dulot ng epekto ng shoreline o salubungan ng mainit at malamig na hangin. Dahil ng kautusan na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at lahat ng mga kawani ng paaralan. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Vice, may idea ka ba kung yung ulan na ito buong araw? Yes, Superman, ang binabanggit ay inaasahan na hanggang hapon ay mararanasan ito, Superman, base doon sa ilang nilabas na paltayan ng Pag-asa. Pero posible pang magbago yung Superman dahil nga sa ang pabago-bago yung kondisyon ng ating panahon dahil yan sa shoreline at dinagdagan pa ng amihan, Superman. Kaya nga yung ilang mga area natin may mga naranasang malakas sa pagulan, biglang hihinto, biglang uulan na naman, Superman. Pero wala namang bagyo. Walang bagyo, Superman. Shoreline, ito talagang nagpapaulan sa atin gaya ng mga nagdaang last year. Ganito rin naranasan natin, Superman. Shoreline, pero may mga area na binaha. Mabuti na lang ngayong araw walang gaanong binaha. Maliban na lang sa ilang barangay dyan sa bayan ng Abulan, Superman. Nung unang panahon, hindi ko yan narinig yung mga shoreline na yan. Ngayon na Tama. lang. No? Last year, talagang may mga binaha. Yung puerto, di ba, binaha dahil sa shoreline. So, kaya nakakatakot na rin kahit shoreline lang, Superman. Pero kumusta naman yung mga bandang Port Barton? Walang gaanong Superman, walang gaanong epekto yung shoreline doon sa bahaging norte ng Palawan, pero nakakaranas pa rin ng unti-unting mga pagulan, Superman. Okay, maraming salamat sa iyo, Super June Vicer Bantaculo. Maraming salamat, balik sa iyo. Nagsagawa ng Greyhound Operation ang PDEA Mimaropa sa loob ng Puerto Princesa City Jail sa Barangay Santa Monica, Pebrero 6, 2026 bilang bahagi ng Uplan Linis Piitan ng Bureau of Jail Management and Penology. Saklaw ng operasyon ang male at female dormitories ng nasabing piitan na masusing sinuri ng mga otoridad kung saan walang nakitang ipinagbabawal na gamot, armas o anumang uri ng kontrabando sa isinagawang inspeksyon. Pinangunahan ang operasyon ni City Officer IAV Norin P. Bautista. Kasama ang mga operatiba ng PIDEA Regional Office, Mimaropa, Palawan, Provincial Office, Airport and Seaport Interdiction Unit, PIDEA K9 Unit at PGMP Mimaropa. Patuloy umano na isinagawa ng mga kinaukulang ahensya ang ganitong uri ng operasyon para mapanatili ang kaayusan, disiplina at seguridad sa loob ng pasilidad ng kulungan. Patay ang dalawang motorista matapos magsalpukan ang kanilang mga motorsiklo sa kahabaan ng National Highway at Barangay Villa Libertad, El Nido, Palawan, bandang 1:30 ng madaling araw noong February 8, 2026. Kinilala itong sina alias Ben
24 na taong gulang, residente ng Barangay Villa Libertad. Minamaneho ang isang itim na Rusi 150 at alias Jam, 26 na taong gulang, residente ng Barangay Kurong-Kurong El Nido. Minamaneho naman ang isang puting Honda Click 125. Lumabas sa investigasyon na nagmumula sa Barangay Pasadena patungong poblasyon ng El Nido si alias Beng, habang sa kasalungat na direksyon naman si alias Jam. Pagdating sa kurbadang bahagi ng kalsada, aksidenteng nagsalpukan ang dalawang motorsiklo. Kapwa nagtamo ng malulubhang pinsala sa katawan ang mga motorista at maging ang kanilang mga angkas na agad na isinugod sa El Nido Community Hospital ng MDRRMO. Gayunman, naideklarang dead on arrival ang dalawang motorista bandang alas 3 ng madaling araw. Patuloy ang investigasyon ng El Nido Municipal Police Station habang dinala na sa kanilang himpilan ang mga sangkot na motorsiklo para sa tamang disposisyon. Okay mga ka-super radyo ka. Morning Mamay, bati ko lang aking mga anak na sina Joy, Dindo, Donna, Ami, Daniel, sa aking mga apo sina Daran, Yuhan, especially kay Isaiah, Dominic, Revillas, Tabang ng 324, Queen B. Irma. Ingat palagi sa trabaho mo at laging manalig kay Lord. Kay Rosalie Benting, watching from Alacalian, Taytay, Palawan. Isang tulak ng illegal na droga ang naresto ng mga tauhan ng Police Station 1 sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay San Pedro bandang alas 10:05 ng gabi noong February 5, 2026. Kinilalang suspect sa alias Jat, residente ng nasabing barangay. Isinagawang operasyon ng Station Drug Enforcement Team ng PS1 na sa pamumuno ni Police Lieutenant Victor D. Luvido, Assistant Station Commander, sa ilalim ng direktang superbisyon ni PMAJ Noel A. Manalo, Station Commander, katuwang ang PIDEA Memaropa PNP Maritime 2nd Special Operation Unit at Puerto Princesa Anti-Criminality Task Force. Nakumpiska mula sa suspect ang isang heat-sealed, transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 0.94 grams at may tinatayang halagang 4,230. Kasalukuyang nasa kustudya ng pulisya ang suspect habang inihanda ang kaukulang kaso na isinampa sa kanya sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sugatan ng driver at 4 na pasahero matapos mahulog sa kanal ang isang Toyota commuter van sa kahabaan ng National Highway Barangay Bato-Bato, Nara, Palawan bandang alas 6 ng noong February 7, 2026, araw ng Sabado. Ayon sa investigasyon, patungo sana sa Puerto Princesa City mula Batarasa ang naturang sasakyan nang biglang overtake umano ang isang pang-van na mabilis ang takbo. Sa pag-iwas ng driver na si alias Renato, 30 taong gulang, nawalan siya ng kontrol sa manibela dahilan upang mahulog ang sasakyan sa kanal sa kanang bahagi ng kalsada. Isinugod sa Nara Municipal Hospital ang mga nasugatan sa tulong ng Nara Emergency Response Unit habang nagpatuloy ang investigasyon
ng pulisya hinggil sa nangyari. PSA Palawan nakatakdang ilabas ang inflation rate ng lungsod na Puerto Princesa at Palawan. Nakatakdang ilabas ng PSA Palawan ang kalagayan ng lungsod na Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan pagdating sa inflation o paggalaw sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ito ay inflation rate ng syudad at Puerto Princesa para sa nagdaang buwan ng Enero na ilalabas ng PSA Palawan sa February 12. Sa pamamagitan ng inflation report, makikita ang paggalaw ng mga presyo ng mga produkto at serbisyo ng mga commodity group sa lungsod at lalawigan nitong makalipas na buwan. Matatandaan sa datos na inilabas ng PSA Palawan na itala ang inflation sa Palawan sa 2.4%. Mas noong December, samantala sa Puerto Princesa na itala naman ang inflation sa 3.1%. Pamahalaang panlunsod na mahagi ng tulong pinansyal sa mga naapektuhan ng sunog sa Old Public Market. Na mahagi ng tulong pinansyal ang city government sa 73 manininda mula sa kabuang 100 at 26 na naapektuhan ng sunog sa Old Public Market na nakapagsumiti ng kumpletong mga dokumentong kinakailangan para makatanggap ng ayuda. Pinangunahan ng City Social Welfare and Development ang pamamahagi ng tulong na nagmula sa Rehabilitasyon Fund ng City Disasters Risk Reduction and Management Office. Tumanggap ang mga benepisyaryo ng 20,000 na pera sa mga totally damaged, 15,000 para sa mga partially damaged, at 5,000 naman para sa mga ambulant vendors bilang panimulang tulong upang muling makapagsimula ng kanilang hanapbuhay. Samantala muling pinalalahanan ng CSWD ang natitirang 33 manininda na kumpletuhin ang kanilang mga dokumento, kabilang ang fire certificate na nagsasaad ng halaga at uri ng panindang nasunog, barangay certificate at public market certificate bilang patunay na sila ang aktwal na nagtitinda sa pwestong naapektuhan ng sunog. At yan po mga ka-Super Radio ang ating mga balita, bakbak balita. Itumpak ang inyong orasan mga ka-Super Radio 11:17 na po mga ka-Super Radio. Mga kaalaman mula sa bakbakan. Super Radio, tuloy-tuloy po tayo na mga kaalaman mula sa bakbakan. Mga kaalaman mula sa bakbakan. Alas 11:18 na po mga ka-Super Radio, mga kaalaman mula sa bakbakan. Alam niyo ba kung sisig ang pag-uusapan, walang mas hihigit pa sa pangalan kaysa kay Lucia Cunanan. Si Lucia Cunanan, mga ka-Super Radio, kilala bilang Aling Lusing, ang tinaguriang Sisig Queen ng Angeles City, Pampanga. Ngunit ang babaeng nagbigay ng saya sa tiyan ng milyon-milyon ay nakaranas ng isang malagim na wakas. Taong 2008, natagpuan lamang siya si Aling Lusing
nawala ng buhay sa sarili niyang tahanan, pinatay na sa paraang karumal-dumal. Pinagsasaksak sa edad na 80 anyos. Mga kaalaman mula sa bakbakan. Ayon sa investigasyon, ang pangunahing suspek ay ang kaniyang asawa. Nag-away umano ang dalawa dahil ayaw bigyan ni Aling Lusing ng perang pangsugal ang mister. Sa gitna ng investigasyon, nagtangka pa ang lalaki na magpakamatay, ngunit nakaligtas. Hindi man siya na-convict sa korte dahil sa kanyang pagpanaw ilang taon makalipas. Malinaw sa mga otoridad ang bigat ng kanyang pagkakasangkot. Malinaw ang circumstantial evidence, ang motibo at ang pagkakarinig ng mga kapitbahay sa kanilang matinding pagtatalo bago nangyari ang krimen. Hanggang sa panahon ngayon, hindi matanggap ng marami kung paano nagawang tapusin ng ganoon kabagsik ang buhay ng isang inang nagpakilala sa buong mundo ng lutuing Kapampangan. Si Aling Lusing ang nagpasikat ng sisig sa dating riles ng tren sa Angeles. Gamit ang tira-tirang bahagi ng baboy, puso, tenga, pisngi na niluto sa maasim, maalat at malutong na timpla. Sa kanyang nagsimula ang kulturang pulutang sisig na kalaunan naging pambansang ulam. Inaangkin ng bawat bar, karinderya at restaurant sa bansa. Mismong ang yumaong si Anthony Bourdain, international culinary icon, ay nagpugay sa sisig bilang isang pagkaing tatatak sa pandaigdigang mapa ng street food. Kaya't lalong masakit isipin na ang isang babaeng naghandog ng ganoon pamana ay binawian ang buhay sa kamay ng karahasan. Hindi siya karapat-dapat sa ganoong kapalaran. Ang totoo, kung mayroong pamana na tatagal ng higit pa sa 100 taon, ito ay ang kanyang sisig. Isang pagkain na nagmula sa pusod ng Pampanga. Ngunit ngayon, naglalakbay na sa bawat dila, alaala ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Sa kabila ng madugong pagtatapos, mananatiling buhay si Aling Lusing sa bawat platong sisig na inilapag sa harap natin sapagkat ang tunay na alamat ay hindi nagwawakas. At yan po ang kwento at kasaysayan ng sisig. Mga kaalaman mula sa bakbakan. Alam niyo ba kung minsan ang mga alamat at nilalang sa ating panitikan ay nagsilbing babala, kung minsan naman sila'y biro na lumalampas sa panahon. Isa sa mga pinaka natatanging halimaw na mula sa mga kwentong bayan ng Bicol, Bisaya at Mindanao ay ang tinatawag na tambalulos. Ang tambalulos, isang kakaibang nilalang na hindi madaling kalimutan. Ayon sa mga salaysay, ang tambalulos ay karaniwang inilarawan bilang isang mapaglarong halimaw na may katawang tao, ngunit may kakaibang mukha, bibig na aabot hanggang tenga at tawa na nakapanghina ng tuhod. Sa ibang version, ito'y may malaking ari na hindi kayang itago. Bakit nakangiti ka agad? Na lalo pang ginagawang katawa-tawa at kahiya-hiya ang kanyang anyo. Hindi tulad ng mga aswang o manananggal na tunay na kinatatakutan.
Ang tambalulos mas kilala bilang nilalang na nakapagpapahaba ng tawanan. Ngunit sa parehong pagkakataon, nakakapagbigay din ng sindak dahil sa kanyang malademonyong tawa at kakaibang itsura. Sa kultura ng mga Bicolano at Bisaya, madalas ginagamit ang tambalulos bilang pantakot sa mga bata kapag ayaw matulog o pasaway. Babalaan sila na baka dalawin sila ng tambalulos sa Mindanao. May mga version din ng kwentong ito. At sa mga kabuuan, naging simbolo siya ng kahihiyan at kahalayan. Ngunit higit pa sa alamat, naging bahagi rin ito ng ating wika. Hindi pa tapos, balikan natin ang tambalulos. Ugaliing pakinggan ang numero 1 programang Bakbakan sa Super Radio. Tutukan ang mga makatotohanang balita, issue at impormasyon at tuklasin ang iba't ibang kaalaman para pagyamanin ang inyong kaisipan. Bakbakan sa Super Radio. All in one. Balita, issue at kaalaman. Alas 10 hanggang alas 11:30 tuwing umaga, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Super Lily May Uy. Tuloy-tuloy ang paghahatid ng serbisyong totoo ng inyong mga kapuso sa DYSP Super Radio Palawan. Pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinungprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang, DYSP Super Radio. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita sa Super Balita sa 909, numero 1 ni Rodel Guzman. Alas 5:30 hanggang alas 6:30. Super Balita sa 909, numero 2. Kasama pa rin si Rodel Guzman. Alas 6:30 hanggang alas 7. Kayo ang broadcaster sa Malayang Talakayan. Sa Anong Sa Inyo ni Rodel Guzman. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Pagbabalita ng tambalang Melo Del Prado at Joel Reyes Zubel. Super Balita sa umaga nationwide. Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Pagtalakay sa maiinit na balita at mga kaganapan sa saksi sa DYSP ni June Fred Calamba. Alas 10 hanggang alas 11:30. Hindi pa aawat sa mga balita at samut-saring usapin. Nagbabalik ang bakbakan sa Super Radio ni Super May Uy. DYSP Super Radio. Pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinuprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. DYSP Super Radio. Labanan ang fake news. Dapat totoo. Tuloy-tuloy ang paghahatid ng serbisyong totoo ng inyong mga kapuso sa DYSP Super Radio Palawan. Mga programang walang kinikilingan, walang pinuprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. Ay, mga ka-Super Radio, tuloy-tuloy tayo sa ating 11:28 na pala, mga ka-Super Radio. Willing-wili ako sa aking kwento, sa aking mga impormasyon na binabahagi sa inyo, mga ka-Super Radio. Pati ako na nagbabahagi sa inyo, nag-i-enjoy din. Mga kaalaman mula sa bakbakan. Hoy, mga
ka-Super Radio, tuloy-tuloy pa rin tayo. Alam niyo, mga ka-Super Radio, yun ang kwento ng tambalulos. Na-imagine ko habang nagkukwento ako, yung itsura niya, kung ano yung itsura. Ito kasi yung katabi ko dito, tawa agad ng tawa. Alam niyo, higit sa alamat, naging bahagi rin, no, ang tambalulos, no, ng ating wika at kultura bilang isang mapanlait na salita. Kapag tinawag kang tambalulos, hindi yan ibig sabihin na nakakatawa o nakakahiya ang itsura mo. Kasi may kasama rin yang insulto. Ukol sa asal mo, sa pagkatao mo. Isa itong halimbawa kung paano lumalampas ang isang nilalang mula sa kwentong bayan tungo sa aktwal na lipunan. No? Bilang isang bansag na nagdadala ng bigat ng hiya at biro. No? Kaya importante rin na pansinin ang kasaysayan ng mga paniniwala. Hindi laging masama ang layunin ng ganitong mga alamat. Sa isang banda, ang tambalulos ay nagsisilbing komedya sa gitna ng takot. Isang paalala na hindi lahat ng halimaw ay dapat katakutan at ng seryoso. Sa kabilang banda, dapat rin salamin ng ating pananaw hinggil sa ating katawan, hinggil sa ating kahupdan, at hinggil sa ating kahalayan. Hanggang sa panahon ngayon, nananatiling buhay ang tambalulos. Hindi lang sa kwentuhan, kundi maging sa sining. Mga ka-Super Radio, wala na po tayong oras. Maraming salamat sa inyo. I-like nyo naman kami at i-share at i-follow ang aming Facebook page, Super Radio Palawan DYSP 909 kHz at ang aming TikTok DYSP Super Radio Palawan, sa YouTube DYSP Super Radio Palawan Official. Maraming salamat. Bukas muli, Rosalie Benting. Magandang umaga. Ugaliing pakinggan ang